Okay. Good morning. Meron lang akong i-share kasi sa tagal-tagal kong iniisip yung ganito, paulit-ulit pa rin talaga yung mga nangyayari. Like, tawag dito, sa tagal mong technician, diba? Sa tagal mong manilbihan sa mga salon, like, ang dami mo ng experience, like, parang paulit-ulit lang talaga. Okay? Kwento-kwento lang to, ha? So, based lang to sa naging experience ko, naging karanasan ko bilang technician. Nakikita ko kasi na, for example, meron tayong ina-applyan na salon. Okay? Dito natin ihahambing ngayon yung mga local na mga employer. Okay? Kung may nakikinig mga naging client ko na mga employer talaga ng salon. Okay, meron lang akong hinain. Hindi man maganda sa pandinig nyo, wala akong pakialam. Kasi, based to sa karanasan na meron ako. Okay? Saang lupalop man ako nagtrabaho, kahit saang salon man ako nagtrabaho, pero meron lang akong realization bilang isang empleyado ng salon, bilang isang technician, bilang isang artist na kagaya sa amin. Yung iilan, siguro yung employer nakakaintindi kasi based on my experience, gumagawa din sila. And yung iba, ikukumpara mo sa iba na may employer na hindi talaga gumagawa. Okay? Okay. Meron kasing mga tinatawag na nakabase siya sa binibigay mong talent, nakabase yung sahod mo based sa kung magkano yung nai-contribute mo sa company na yon. Okay? Meron lang akong realization. Kasi iba yung local na employment at iba yung foreign na employment kung magbigay ng pasahod. At iba-iba yung level ng yung level ng system na meron sila. Okay, dito ko na realize yung sa mga local employment, which is nagtrabaho naman talaga ako. Hindi ko talaga maintindihan na kung bakit majority talaga ng local employment dito sa bansa natin sobrang baba ng sahod. Tingnan mo, ha. Isa pa doon, hindi nila vinavalue, majority talaga, hindi nila vinavalue yung kakayanan mo, kung ano yung maibibigay mo sa company. Majority talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit. Alam ko naman na yung karamihan ng mga local employment, kaya naman nilang magbigay. Kaya naman nilang sustentuhan yung mga
binigay mong skills sa kanila. Okay? Sabihin na natin, kasi andun na tayo sa mabait ka man o hindi masyado, pero pagdating sa sahod, ang baba. Sobrang baba talaga. Yung karamihan pa, hindi sumusunod sa rules and regulation ng policy ng isang employment contract. Hindi ko talaga alam. Tapos hindi ko hate yung ganong sistema, kasi ganun nga lang yung kayang ibigay ng iilan na mga employment sa mga technician nila, na for how many years they spend a lot of their time na magwo-work sa isang salon, tapos ganun pa rin yung kaya nilang i-offer sa mga tauhan nila. Like, saan yung hustisya doon? Tapos nagtataka ako sa mga majority talaga ng mga technician. Like, hindi ko naman siguro hindi ko naman kayo kini-question na kung bakit mas pinili nyo magtagal sa mga ganong establishmento, kahit na sabihin natin mabait yung boss. Okay? Wala namang problema kung mabait yung boss eh. Well, pabor ako kung mabait yung boss, magtatagal tayo. Pabor ako kung yung expenses mo na pupunan mo din sa sarili mo. Pero majority talaga ng mga employment na local dito sa Pilipinas, ang bababa ng sahod, ang tataas ng mga standard, pero hindi binavalue yung kakayahan na meron tayo na binahagi nila sa atin. Majority talaga. I honestly tell you, ganun yung sistema. Alam mo na, naiiyak ako. Naiiyak ako na bakit for how many long years hindi nababago yung commission. Naiiyak ako sobra. Hindi nababago yung commission ng mga local employment na binibigay sa atin, kasi lagi na lang tayong pumapayag sa 10% na putang inang komisyon na yan. Diba? Imagine niyo, tumaas na nga yung sahod ng mga ano bang term neto? Tumaas na yung sahod ng Manila base Nasa 610 pesos na tayo Pero bakit yung karamihan ng mga employment natin, hindi nila kayang ibigay sa atin yung minimum wage na yun? Ko alam nalulungkot lang ako. Nalulungkot lang ako para sa mga tawag dito, sa mga kapwa kong technician na nagsusumikap. Sorry, kasi naluluha kasi talaga ako. Ang tagal ko na itong gustong sabihin. Nalulungkot ako para sa mga technician na kagaya ko na naninilbihan ng ilang taon sa mga local employer, pero napakaliit nilang magpasahod. Sana man lang i-value nyo yung pagod ng mga tauhan nyo. Kasi yes, sabihin na natin nakakahanap kayo ng mga iibang technician na pwede nyo lang isi-isihin. Pero eto lang yung sasabihin ko sa lahat ng mga
sa lahat ng mga ganon na mga employer. Yes, sabihin na natin, pumasok sila sa'yo nang walang kaalam-alam. Kasi, obligasyon nyo yan silang turuan. Okay? Obligasyon nyo din na i-upscale yung mga kakayanan nila. Okay? Wala akong sinabi, wala akong ibig sabihin dito na tawag dito, parang itolerate mo yung demands niya. Kasi, tingnan mo ha, kung pantay-pantay tayong mga Pilipino na nagkakaisa, pagdating sa sahuran, pagdating sa pagbibigay ng serbisyo, kung pantay-pantay lang sana talaga tayo, aasenso tayo eh. Merong tsansa na lahat ng mga technician na kagaya ko, masaya yung kapag papasok sila sa araw-araw nilang mga trabaho. Ngayon, hindi kasi siya nakatarungan sa akin bisa naging karanasan ko. Kasi paulit-ulit na lang talaga eh. Okay, sabihin na natin, kesyo, mahina yung sige, sabihin na natin lang ha, mahina, seasonal yung kalakaran ng salon. Sige, sabihin na natin, seasonal. Okay, wala kaming pakialam doon. Walang pakialam yung mga technician. Karamihan ng mga technician, isa na ako doon. Kung marunong lang sana yung mga humahawak ng salon, yung mga employer ng mga salon, kung marunong lang sanang mag-market, kung marunong lang mag-handle ng tao, kung alam mo yung ang daming opportunity na kaya mong pagalawin dyan sa loob mo, sa loob ng salon mo. Kaso, yung mahawak ng salon, hindi marunong. Like, okay, i-consider natin ha, kung bakit ko nasabi na hindi marunong. Una sa lahat, hindi sila open sa mga suggestion ng mga technician nila. Okay? Especially na yung mga employer na hindi marunong gumawa. Hindi mo alam na yung mga technician mo, mas maraming alam yan kaysa sa'yo. Ikaw na employer na hindi gumagawa. Like, sila yung mas alam nila yung sistema ng ginagalawan ng trabaho nila. May time siguro na hindi kayo magkakaunawaan. Pero please lang mga employer, kausapin yun ng maigi. Yung mga tauhan nyo. Like, kung dibdiban, kausapin nyo ng maigi. Okay? Straight to the point, kausapin mo sila kung ano yung problema, kung ano yung kulang. Diba? Alam mo, merong tsansa na uusbong yung local, yung tinatawag ko dito. Meron tayong tsansa na uusbong yung local employment natin sa mga salon. Kung yung utak lang sana ng mga employer karamihan, matataas din sana yung pangarap sa mga tauhan nila. Totoo yan. Okay? Isa pa dito. Since, okay, consider natin, wala pa akong tauhan. Okay? Nag-iisa pa lang ako. Nag-home service pa lang ako. So, ibig sabihin, hindi ko pa relate siguro
yung mga nararamdaman ng mga employer, ng mga nagmamay-ari ng mga establishmento ng mga salon na yan. Siguro hindi ko pa masyadong feel kung ano yung struggle din na meron sila. Pero sige, consider na natin yan. I-excuse ko din yung side ko. Okay? Pero kasi, tatagal nga yung technician mo, pero deep inside, nagtitiis lang yan. Kasi wala siyang choice. You don't make her give him a choice. Kung minsan ba tinanong mo siya sa buong buhay niya, diba? Masaya ka pa ba na magtrabaho sa amin? Masaya ka pa ba sa sahod na binibigay namin sa'yo? Tanungin mo din kaya minsan, no? Tanungin mo minsan yung mga saka mo malalaman kung karapat dapat ka bang employer sa kanila. Okay, local employer. Bakit ka mo nananatili pa rin yung karamihan sa mga employer hindi sumusunod ng sahod? Yung iba, putang ina. Di ko talaga maintindihan. 300 plus lang yung binibigay sa mga empleyado nila. Putang ina. Saan mo makukuha yung pambili ng na yan? Yung tawag dito, yung ibang expenses na meron siya. Kung 300 pesos lang ibibigay mong sahod niya, sige, sabihin na natin nagsisimula pa. Okay? Nagsisimula ka pa nga. Sige, sabihin na natin. Wala kaming pakialam kung nagsisimula ka pa lang. Kung hindi ka marunong tulungan yung sarili mong company para umangat man lang yung sales mo, wala din. Magiging 300 lang talaga yung kaya mong ibigay para sa mga employer mo o sa mga empleyado mo. Sa tingin mo, may magtatagal sa mga ganyan? Ha? Wala. Tapos sasabihin mong attitude na yung iba. Hello? Tanungin mo kaya minsan yung sarili mo, no? Kung gaano ba ako as employer pinahalagahan yung pagod ng mga technician ko? Like, nagpantay ba? Nagpantay ba sa level na ginugugol ng isang technician sa sahod na binibigay mo? Tangina, 5% pa nga yung ibang magbigay ng komisyon eh. 10%? Anak ng. Tapos ngayon, karamihan pa ng mga salon employer, tangina talaga. Sabihin na natin, okay, sabihin na natin na etong technician na to, na hindi pa siya gaano ka husay sa mga skills na meron siya. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang yung aralin kung paano tumatakbo yung employment status na tawag dito, yung employment status na meron siya ngayon, which is sobrang thankful na netong technician na to. Ha? Sobrang thankful na siya na meron siyang trabaho, meron siyang pangkain sa sarili niya, meron siyang maibigay na tulong sa pamilya na meron siya. Putang ina talaga. Okay. Sabihin na natin, pwede mo itong maisi-isi na technician na to. Okay? Pwede mo siyang bigyan ng kakarampot na sahod. Okay? Wait lang, hindi pa ako tapos Kasi bakit? Ha? Dinadown mo yung mga technician na yan. Ha? Which is, ang sakit sa part ko. Okay. Ay, sorry. Hindi ako nagano. Okay. Ngayon,
Etong mga technician na to, sunod sa utos lang yan. Para yung mga aso. Ha? Kung ano sabihin mo, gagawin nila. Bakit? Kasi wala na din naman yung mga pakialam kasi hindi pa nila alam eh. Hindi pa nila alam kung paano nila i-uplift yung mga sarili nila para makapag-demand ng malaking sahod. Okay? Sige, sabihin na natin na etong starting technician na to, pinaaral mo, ginastusan mo, ano pa, binigyan mo ng, ayun lang, pinaaral mo, ginastusan mo, sige, sabihin na natin natuto siya ng konting kaalaman, or kung willing na talagang tawag dito, i-uplift pa yung mga skill level na meron siya, good for her. Good for him. Diba? So, ikaw na employer ka, matutuwa ka dito. Bakit? Kasi bukod sa meron siyang utang na loob sa'yo, diba? Meron siyang utang na loob sa'yo. Kasi, parang lahat na binigay mo na sa kanya. So, the number one thing that she must consider also, that dapat ibibigay niya rin yung utang na loob rin na binigay mo sa kanya. Okay, sabihin na natin, hindi lahat ng mga taong to, ng mga technician na to, hindi marunong tumupad ng utang na loob. Okay? Isa lang ang gusto kong ipayo sa inyo based on my experience. Bigyan mo sila ng agreement. Meron niyang kasulatan eh. Dapat marunong ka magsulat ng mga agreement based sa mga kondisyon na naibigay mo sa kanya. Ganun lang kasimple. Okay? Okay. One thing, dito pa tayo, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako nag-level up sa mga technician na upgraded. Okay? Dito pa ako. Meron tayong binibigay na probationary period. 6 months pa, ha? The fuck? 6 months? The fucking 6 months? Okay. Etong etong 6 months na to, hindi ko alam bakit naging 6 months yan. Bakit ba kasi 6 months yung sobrang katagal naman kasi 6 months na probationary period na yan. Kasi marami dong mangyayari sa 6 months. Okay. Sabihin na natin, baka naman, pwede bang mag-request? Pwede bang mag-request tayo sa government na baka naman mga 3 months lang yung probationary period. Like, bibigyan mo na ng mga benefits, bibigyan mo na ng, tsaka anyway, yung mga benefits naman na yan, like SSS, PhilHealth, ano pa, Pag-ibig na yan, hati naman kayo eh. Di ba? Hindi naman siguro ganun ka bigat para, di ba? Bigyan mo agad ng benefits na kailangan namin, na kailangan din ng employer, ng mga empleyado mo, especially ng mga healthcare na meron na yan. Okay? Whatever reason talaga ng isang tao, like, importante sa atin yung healthcare na yan. Kasi kahit na hindi natin malalaman yung sa pang-araw-araw natin kung anong mangyayari, 'di ba? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari in just a few minutes, 'di ba? Alam natin din eh. Importante man lang na maibigay na sa atin kahit man lang 3 months. Like, 3 months, malaking tulong na sa amin yan. Diba? Bakit kasi? Sino ba kasi invento ng 6 months na yan, na probationary period? Ang tagal masyado. Okay, so sabihin na natin, yun lang yung kakayahan ng employer
Yun lang din yung kaya na talaga, yung budget na meron siya para ibigay niya yung mga benefits na yan. Sige, sabihin na natin. Gaya nga ng sabi ko, yung benefits na yan, sobrang laking tulong na sa amin yan. Okay? Wala tayong magagawa kung yan talaga yung gusto nyo. Hindi ko naman sinasabi, pero nagsasabi lang ako ng opinion na meron ako based sa experience na meron din ako. Tapos, karamihan din ng local na employment is, di ba mataas yung standard, mababa sahod. Karamihan ng mga local employment, nawala na tuloy ako. Basta yun lang siguro yung ano ko. Pero hindi pa ako dito tapos kasi may possible na ngangaw pa ako dito sa susunod na video ko. Pangalawa, halimbawa, etong technician mo natutumagal na siya. Ngayon, kunwari dahil sa naturuan mo na siya, parang nag-a-attitude na siya, kasi kesyo, mas magaling na siya, ganun. Nakabase kasi yan kung ano yung ginagalawan na surroundings ng tao mo. Okay? Ikaw na employer, ikaw dapat yung nagmamanage talaga sa lahat ng kalakaran na meron yung establishment mo, ng company mo. Ikaw dapat yung nangunguna sa lahat. Magka-problema man yan sa mga attitude na meron sila, ikaw dapat yung mananagot dyan. Okay? Magka-problema man sa sales, ikaw pa rin yung mananagot dyan. Kung malulugi man, ikaw pa rin yung mananagot dyan. Huwag mong isisi sa mga empleyado mo. Kasi, yan, kami, itong mga technician na to, yung low level ng technician, ng tauhan, moderate, tsaka skilled. Ito kasi, tatlo kasi yan sila. Sumusunod lang yan sa patakaran na meron yung tinatrabahuan niya. Okay? Ikaw at ikaw pa rin yung sisisihin kung ano ang nangyari dito sa company na meron sila. Diba? Malugi man yan o ikaw pa rin. So ngayon, ang tanong ko, kapag tumagal na tong technician na to, etong sabihin na natin ayaw na niya, gusto niya ng lumipat siguro sa ibang employment kasi hindi na niya na-bet. Okay? Hayaan mo kasi gusto niyang makaranas pa ng siguro yung isang reason niya kung mababa yung sahod na binibigay mo sa kanya. Hindi natin alam kung anong klaseng reason yan Kung mababa, kung ang main reason niya talaga is nabababaan siya. Kasi, syempre, tinanong mo na yung tao kung ano ba talaga problema niya, ganon. Kung ang main reason niya, at alam mo yung main reason niya, mababa yung sahod, ikaw yung sinisisi niyan. Ikaw yung sinisisi niyan bilang employer. Okay? Tandaan mo to. Sahod. Hindi ibig sabihin na kapag tinuruan mo yung tao, 'di ba? At kulang din yung naibigay niyang yung utang na loob sa kanya. You need to ikaw na employer dapat tinutukan mo rin yung tao na yun para 'di ba malaki din yung balik niya sa kanya. So ikaw pa rin talaga yung employer na may neto, may ikaw pa rin yung sisisihin talaga dito. Okay, pangalawang reason. Kasi walang ibang reason kung bakit karamihan din sa mga technician umaalis. Yeah, depende merong umaalis, merong pinapalayas, merong
gustong magstay, wala silang pakialam sa sahod or what, depende eh. Okay? Doon tayo sa umaalis or pinaalis. So, siguro merong nagawang hindi maganda yung technician. Yan. Consider natin na kailangan ipaalis talaga. Kick out talaga yan sa employment natin. Eh, paano kung siya mismo yung nag-initiate na gusto na niyang umalis kasi gusto niya ng anumang klaseng rason niya sa buhay? May dahilan yan. Actually, dalawa nga yung dahilan eh. Ng pinaalis at saka yung nagstay. Dalawang dahilan yan. Maraming dahilan yan. Okay? Pero alam mo ba kung ano yung sinisisi dito? Ikaw pa rin as employer. Hindi mo lang siguro alam kasi hindi natin kinakausap yung mga technician natin kung ano ba talaga yung reason. Okay? Pasalamat ka na lang kung hindi ikaw yung rason bilang employer. Pasalamat ka na lang doon. Pero kung ramdam mo na ikaw yung reason kung bakit umalis or pinaalis mo yung technician mo, good luck na lang. Diba? Ang ina. Okay. Ano pa? Pangatlo. Sige, sabihin na nating nalugi yung company. Hindi na kaya i-sustain yung place kasi yung place siguro bahain, yung place siguro mahina kasi kahit anong gawin mo pang pagmamarket, talagang mahina talaga, hindi siya mag-cope up sa mga expenses mo. Sige, sabihin na natin. Pero yung ikaw na employer ka, ikaw yung maghahanap ng paraan. Ikaw pa rin eh. Ikaw pa rin yung sisisihin dito eh. Ikaw yung maghahanap ng paraan para paano ma-boost ulit yung sales na target sales mo per month. Diba? Ikaw pa rin eh. So, diba? Hindi mo pwedeng sisihin yung mga tauhan mo kasi diba? Lagi ko siyang inuulit-ulit, sumusunod lang yung mga yan. Diba? Ikaw at ikaw pa rin yung magmamanage kung paano, saan, kailan. Dapat meron ganun eh. Hindi ko alam eh. Bakit karamihan ng mga local employer ganun? Hindi ko alam eh. Hindi rin naman sila naging open. Diba? Hindi naman sila karamihan, hindi naman nag-open sa atin kung ano talaga yung pinaka-main reason. At, diba? Wala na yung magagawa. Pero nakikita ko eh, sa tinagal-tagal ko ba naman na mga muha ng mga local employer, utang ina talaga. Walang pinagbago. Hayop na yan. Sana man lang, umabot tayo sa panahon na sana man lang yung kinagisna natin 10% na commission, sana man lang. Diba? Maawa naman kayo. Na maging 15% man lang yung kada service namin. Diba? Maging kung anong klase pang benefits na kaya mong ibigay. Diba? Sabi pa ni meron akong tawag dito, yung kay yung bilyonaryo na sabi niya pa, sino ba tong, itong mataba na bilyonaryo, si Cheese, hindi ko yung pangalan, nasa bibig ko na kasi, yung mataba na bilyonaryo dito sa Pilipinas na palagi naka-shades, sabi niya pa, always invest in your employee. Ibuhos mo na lahat. Kasi bakit? Totoo yung sinabi niya. Kasi once kasi na binuhos mo sa kanila yung benefits na ibibigay mo sa kanila,
panigurado, karamihan, hindi man lahat, pero karamihan ng mga ng mga empleyado, ibabalik nila yan sa'yo. Kung gaano ka naging generous din sa kanila. I tell you, ganon din naman ako, diba? Kung maganda din naman yung bigayan, diba? Ganon ako kasipag sa employer ko. Hindi mo ako maano kasi kilala ko sarili ko. Ngayon, eto ha, tawag dito, for example, okay, doon tayo sa natanggap na empleyado mo. Nandito siya sa moderate level. Okay? Medyo may pagkamagaling siya, pero dito sa bagay na to, medyo tagilid siya. Ganun din naman eh. Ganun din naman. Wala na mga bago sa mga pinagsasabi ko this a while ago. Like, ikaw pa rin magmamanage. Ikaw pa rin magtutulak sa kanila kung paano nila galingan yung serbisyo na sa client nila. Ikaw pa rin yung mag-handle paano umangat yung sales nila. Pero putang ina, wag naman yung magaling na nga yung tao, alam mo yung gusto niya talagang ipakita sa sarili niya na talagang kaya niya. Alam mo yung gano'n na nga yung ability na binibigay sa'yo ng tauhan mo, diba? Sana ikaw din na employer ka, diba? Dapat full support ka din kasi diba? Tinulungan ka din eh, diba? Ano pa? Dapat i-value mo din. I-value mo din yung kakayahan na binigay niya sa'yo. Kasi kung yan, nag-overtime yan ng kahit labag sa loob niya, nag-overtime yan, magkano lang yung overtime na binibigay mo sa kanya, diba? Taasan mo rin naman yung siguro, increasean mo siguro yung salary na meron siya, dagdagan mo man lang kahit paano, makampalubag-loob sa kanya, diba? Uy, yung mga local employment, huwag naman nating hayaan na i-take for granted yung mga taong yun. Kasi, hindi mo alam, hindi lahat ng mga taong ganyan makaka-direct ng feelings na meron sila eh, na sinasaloob lang nila. Hindi mo alam na karamihan talaga ng mga ng mga nananarbaho gusto ng salary increase. Huwag mong sabihin na ayaw mo ng salary increase. Ha? Sinong tao na ayaw ng increase? Like, sino? Diba? So, medyo mahaba-haba pa to. Yun lang. Sana man lang na balang araw, majority sa atin sa pamamagitan ng video na to, sana man lang po na taasan na natin yung commission ng local employment natin. On the next video na lang yung foreign employment. Okay? Gagawa ko ng video for that. Abangan nyo. Sana man lang 15% na yung ibibigay nyo sa mga tauhan nyo. Diba? Sobrang saya na namin. Sana man lang tumupad na po tayo sa minimum wage na 610 sa Manila rate, kasi yan naman talaga yung pinapatupad sa atin ng government. Sana man lang maibigay na natin sa atin yan ng tama. Kasi I tell you, yung mga employer dyan, pilitin nyo na maibigay yun. Kasi bakit? Pinipilit din ng mga tauhan nyo para magstay sila ng longer. Especially na kung mabait pa kayo sa kanila. Tangina, ang daming technician, ang mayayaman. Ang yayaman. Ang
ang anong klaseng term na to? Ang magsisipag na mga trabahante at mas inspiring sila sa trabaho nila sa salon. I'm only telling sa salon ha, kasi ito naman yung trabaho na related sa pinagsasabi ko dito sa akin, sa buhay ko. So, sana man lang, 'di ba? Wag na natin yung tawag dito, 10% na commission, 5% na commission, 8% na commission. 6 months pa yung probationary. Hello. Hindi niyo ba nakikita? Hindi niyo ba nakikita na umuusbong na tayo? Like, ilang taon na tayong naninilbihan sa Pilipinas na to, wala pa rin tayong changes. Okay? Ituro mo din sa mga tauhan mo, ikaw na employer, i-practice mo yung, meron kasing tinatawag na yung klase ng leadership na tawag dito, leadership na parang pinapractice sa isang team, sa isang grupo, kung paano nila kilalanin yung sarili nila. Meron kasing ganun eh. 'Di ba? Bigyan nyo ng panahon yung mga sarili nyo as employer na sana magkaroon kayo ng ganun. Kasi sobrang laking tulong talaga yun para sa mga technician. Ay, nako. Ano pa ba? Sana man lang, yung 15% na commission, maibigay nyo. Sana man lang, 3 months na lang yung probationary period para maging regular yung tao. Hindi ko pa alam i-search ko na lang mamaya kung government ba talaga yung nagde-declare ng 6 months probationary. Kasi kahit naman sa ibang bansa, 6 months talaga. Pero sana man lang, 'di ba? Madulog man lang yung hinain ko na sana man lang 3 months na lang yung probationary period natin. Putang ina. Tagal-tagal ko na dito. Talagang sa Pilipinas, like, yung sahod, sundin na lang natin yung sahod kasi mapayapa yung buhay kung yung sahod sinusunod natin, especially sa mga Manila rate ng mga employer. Yan lang.